Yan. So, hi guys. Welcome sa next topic natin ngayon. So, ang next topic natin ngayon is fair value gap. So, sa fair value gap na yun is meron pang dalawa. So, ang topic natin ngayon is tatlo, which is the fair value gap, inversion, and balance price range or BPR. Okay, so start na tayo. Start tayo kay fair value gap. So, isin lang muna natin to. So, ano nga ba si fair value gap? So, si fair value gap is a gap na nagagawa ng tatlong consecutive candles. Okay? So, ang mga fair value gap kasi is ano siya, unfilled orders. Okay? So, ang expect natin na gagawin ng market dyan is magkakaroon lang ng retracement sa fair value gap, then babagsak na ulit. Okay? So, ganun natin ginagamit si fair value gap. Okay, so for the example is gagamitin natin si chart para mas makita ninyo kung paano siya gumagana. Okay? So, yan. So, ito, example ni fair value gap. Ito, 1, 2, 3. Okay, so nag-create siya ng gap. So, ma-mark out lang natin siyang FPG. Okay. Ayan. So, ang ginawa ni Price is nagkaroon lang siya ng retracement sa fair value gap, then reaction. Okay? So, next, hanap pa tayo ng iba. Ito, 1, 2, 3. So, nag-iwan siya ng gap. Yan. So, tinatawag natin itong fair value gap. Ang ginawa ni market is nagkaroon lang siya ng retracement sa fair value gap, then go higher. Okay? So, hanap pa tayo ng iba. So, ito, 1, 2, 3. So, nag-iwan siya ng gap. So, ang ginawa ni price is, or ang ginawa ni market is, after mag-create na fair value gap, nag-retrace, then go lower. Okay, so ayun, sana nagigets nyo guys, no? So next topic naman tayo is tapos na tayo kay fair value gap. So again, si fair value gap is a gap na ginagamit natin as our entry. Okay, so ang possible na gawin niya lang is magkaroon siya ng retracement then reaction sa fair value gap. Okay, so dapat ganun lang yung gagawin niya. Okay, so next naman is inversion. So, ano nga ba si inversion? So, si inversion is an invalid fair value gap. What I mean sa invalid is hindi nag-work yung fair value gap as our entry. Okay, so pag once na nag-body close yung candle or itong candle na to, example is ganito lang siya, ganyan lang, nag-wick lang, hindi siya nag-body close, hindi pa rin natin siya matatawag na inversion. Okay? So, dapat makita natin na yung candle is mag-body close sa FBG para matawag nating inversion. Okay? So, ang gagawin dapat ng price dyan once na nag-inversion siya is magkakaroon lang ng reaction, then lilipad ulit. Okay? So, again, gagamitin natin ulit si market para magkaroon tayo ng example. Okay? So, back tayo kay market. Okay. So, hanapin lang natin yung mga fair value gap. So, fair value gap, here you go. Meron tayong fair value gap dito. Then, na-invalidate na itong candle na to. Okay? So, una, hindi niya pa in-invalidate. Kita nyo, hindi pa body close. Then, itong next candle is binody close. So, ano dapat gawin natin? Magantay tayo. Mag-retrace lang dyan. Then, meron na tayong inversion. So, anong ginawa ni market? Nagkaroon lang siya ng pagbalik sa price, then go higher. Okay? Gets ba? Then, next is itong FPG na to. Ang ginawa, in-invalidate na itong
candle na to. Okay? So, anong ginawa ni price? Nagkaroon lang ng reaction. So, after invalidate, nagkaroon siya ng reaction, then go lower. Okay? So, ayun yung inversion. So, hanap pa tayo ng iba. So, eto, meron tayong fair value gap dito. Yan. So, as you can see, valid yung fair value gap kasi kita nyo dito, nagkaroon lang siya ng reaction, then nagkaroon ng rejection. Pero, ang ginawa pa rin is in-invalidate siya. Ginawa pa rin tayong inversion. Ginawa pa rin inversion yung fair value gap. Ayan. So, ang ginawa ni market is tinap lang, dinikitan lang yung inversion, then go lower. Okay? So, yun lang yung ginawa ni market. Okay? So, hanap pa tayo ng iba. So, dito, meron tayong fair value gap. As you can see here. Yan. So, ang pinagkaiba lang dito is hindi na siya binalikan. Okay? So, once nag-close yung candle dito, then hindi na siya binalikan. Okay? So, hanap pa tayo ng iba. Hanap tayo iba. Ito. Meron tayong fair value gap dito. Then, na-invalidate, naging inversion. Yan. So, ang ginawa is, pagka-invalidate na ito ng fair value gap is nagkaroon lang ng retracement, then go lower. So, ganun yung inversion. Okay? So, again, balik tayo ngayon sa inversion. Again, inversion is an invalid fair value gap that we can still use or kaya pwede pa natin siyang gamitin as our entry. Okay? So, ganito lang yung possible na mangyari after mag-body close ng candle sa FBG that leads to inversion. Uh, Dapat mag-react lang siya sa inversion to go higher. Okay? So, yeah, next naman tayo is, next topic is balance price range. So, ano ba si balance price range or BPR? So, si BPR is two consecutive FPG. What I mean sa dalawang magkasunod na FPG or kahit hindi magkasunod, basta nasa same place sila. So, dapat ang gagawin ni market is magkakaroon lang siya ng retracement sa BPR, then go higher. Okay? So, ganun natin ginagamit si BPR. Okay? So, again, for the example, gagamitin natin ulit si market para makita natin kung paano nag-work si BPR. Okay? So, punta tayo ng lower time frame para mas maintindihan or mas makita natin. Okay, so dito, in market, talaga na previous or live market, may kita natin na meron tayong fair value gap dito. As you can see, FPG. Then, meron rin ditong FBG. Okay, kita nyo ba to? 1, 2, 3. Meron tayong FBG. 1, 2, 3. Kita nyo to FBG. So, magiging BPR natin ito. Ayan, BPR. So, possible, ang gagawin ni market dyan, BPR. Yan. So, kita nyo, ang ginawa ni market is binalikan niya lang yung BPR, tinap niya lang, then go lower. Diba? So, hanap pa tayo ng iba. So, hanap pa tayo ng ibang BPR. So, ito, FPG na in-invalidate. Then, meron din siyang FBG dito. So, naging BPR. Okay? So, ayan yung BPR natin. Okay? So, next, hanap tayo naman ng iba pa. Ito, meron tayong FBG dito. Then, in-invalidate. Then meron din tayong FBG dito. Itong high na to, kita nyo? Itong FBG na to.
So, magiging BPR yan kasi dalawang FBG. Okay? Magiging balance price range. Okay, so anong ginawa ni market? Nagkaroon lang ng retracement sa BPR, then go lower. Di ba? So, hanap pa tayo ng iba, ng last. Hanap tayo last. So, meron tayo ditong FBG. Okay, meron tayo FBG. Then, in-invalidate si FBG. Then, meron din tayo ditong FBG. Another FBG na naman dito. So, ano gagawin natin? Meron tayo ngayong BPR. So, yan ang BPR. So, anong ginawa ni market? Nagkaroon lang ng retracement, then go higher. So, ganon. Ganon lang natin siya ginagamit. Okay? So, dito, may nakita tayong FBG dito. O kahit maliit lang guys, no? So, ito FBG. Then, nagkaroon na naman ng panibagong FBG. Ito. Yan. Then, meron tayong FBG dito. This is what we call BPR. Okay? BPR. So, anong ginawa ni market? Binalikan niya lang yung BPR, then go higher. Okay? So, ganun natin ginagamit si BPR guys. So, again, put tayo 5 minutes. Yan. So, again, si BPR is two consecutive fair value gap. Okay? That we can use as our entry. So, ayun. Sana may natutunan kayo sa topic natin ngayon. And see you next topic. Okay. Bye!